Ito yung mga gagamitin natin. Una, yung pneumatic impact wrench. At saka yung number 12 at number 17 socket. Yan, para sa impact wrench yan. At saka yung number 13 nut. Bolt pala, bolt. Yan. At saka ang number 12 combination spanner. At saka gagamit tayo ng number 17 box wrench. Kailangan din natin yan. At saka C-clamps. Yan, C-clamps. Kailangan din natin yan. Magagamit yan na kailangan. At saka wala akong rubber mallet. Nag-prepare lang ako ng hammer. Just in case na mahigpit o maganit, kailangan ko ng hammer. At saka yung papalitan nating parts, yan yung bago na brake pads. Kailangan. Bago na brake pads yan. Yan lahat ng mga tools na gagamitin ko sa pagpalit ng brake pads. Ayan, sisimulan ko nang tanggalin ang lug nut, wheel nut, o kung ano man ang tawag nyo dyan para matanggal natin yung gulong. Ayan, ginagamit ko na yung pneumatic impact wrench para mabilis. Ayan, sabay tanggal ng gulong. Pag natanggal na yung gulong, kailangan itabi mo muna sa gilid. Yan, para hindi sagabal sa pagtanggal natin ng mga parts sa pagpalit natin ng brake pads. Siyempre, pipihit muna natin ng konti yung steering para magkaroon tayo ng space sa loob at makapwesto yung impact wrench para mabilis nating matanggal yung bolts na nakakapit dyan sa caliper. Yan, caliper bracket ang tawag dyan. So, pag natanggal ko na yon, syempre, tatanggalin ko pa rin yung isang bolt sa ibaba at saka isang bolt sa itaas. Yan, dalawa yan. Para mahugot ko na yung caliper bracket. Yan, di ba? So, yung una ko palang tinanggal kanina, yun yung caliper. Yan. So, kailangan ko nang gamitin kanina kung nakita nyo yung number 13 bolts. Yan na, para maipaghiwalay ko yung brake disc doon sa assembly. Kasi ang gagawin ko dyan sa brake disc, kailangan ko siyang i-sanding para makinis at matanggal yung mga rusted part, lalong-lalo na sa mga gilid. Kasi may mga kinalawang na parte yan dahil sa lumang brake pads. Pag nilagay ko ngayon yung bagong brake pads, ay hindi siya nakalapat, hindi siya fit. Kumbaga kailangan ay dikit na dikit. Yan, sobrang dikit. Ganon. Diba? So, panoorin nyo ako kung paano ko gagawing pakinisin ang disc gamit ang sanding disc at saka ang angle grinder. So, samahan nyo ako at panoorin kung paano ang aking gagawin. Ayan. So, sinasanding na yung gilid sa outer part ng disc brake para matanggal dyan yung mga kalawang, matanggal dyan yung mga nanigas na mga rusted part na hindi inaabutan ng brake pads. Kasi nga, maliit na yung brake pads, hindi naman pare-pareho ng size ng brake pads. Kaya pag pinasok mo yan doon sa, kinabit mo yung bagong brake pads, ay magkakaroon siya ng langit-ngit o ingay, sound. Unusual sound, yan. So, ginagrind na yung loob ng parte. Inner and outer. At saka yan yung outer part ng disc brake. Yan ang, kumbaga, yan ang face ng disc brake. Yan. So, kailangan i-grind kasi matigas na yung kalawang na yan sa outer part ng disc brake. So, pag ipinasok mo dyan yung bagong brake pads, ay magkakaroon siya ng ingay, langit-ngit o unusual sound. So, yung loob naman, ayan, ginagrind na rin, sinasanding na rin ng makinis na sanding disc para maging makinis ang loob.
ng disc brake para lapat na lapat ang brake pads. At saka kung mayroon kayong papel diliha o sanding paper, i-sanding paper nyo na rin yung paste ng disc brake. Kailangan magkabila. Magkabila both sides, kailangan mong pakinisin para makinis naman, maayos yung gawa at matutuwa yung mga nagpapagawa. Yan. Ikakabit na yung disc brake dun sa mounting niya. Para may kabit yan, gagamit tayo ng lug nut para humigpit yung disc brake dun sa assembly niya. So, kailangan yan mahigpit para pag kinabit yung brake pads ay hindi siya aalog-alog. Yan, ganyan yung technique. At saka para mabilis at maayos yung trabaho. Yan, kinakabit na ngayon yung caliper bracket. So, ibabalik na natin yung sa upper at saka sa lower bolt na tinanggal natin kanina. So, yan na yung caliper bracket na tinatawag. So, kailangan mahigpit ang bolt na ikakabit mo dyan para hindi siya mag-create ng sounds dahil masyadong puwersado yan pag nag-apply ka ng brakes. Pag yan ay maluwag, ay magkakaroon ng problema sa iyong brake system. Magkakaroon niya ng ingay o lagutok o vibration. Hindi naman kaagad-agad matatanggal pero mararamdaman mo yan. Magkakaroon siya ng vibration sa paa pag in-applyan mo ng brake pedal sa itaas. Kung nararamdaman mo. So, higpitan na natin ng naayon sa tamang higpit para maayos at hindi malo-straight ang bolt. Gamit ang pneumatic impact wrench. Para sigurado, gamit tayo ng back wrench at saka natin higpitan dahan-dahan kung mayroon pa siyang ihigpit. Kung wala naman na, huwag mong persahin at baka magkaroon pa ng problema, malo-straight. After nyan, ikakabit na natin ang bagong brake pads. Siyempre, yung inner ang uunahin natin dahil pag kinabit, hindi natin yan naikabit, magkakaproblema tayo sa pagkabit ng caliper. So, yan yung outer brake pads. Yan yung last na ikinakabit niya. So, after nun, ibabalik na natin yung caliper. Yan yung caliper doon sa caliper bracket. Yan. So, kailangan muna naman nating lagyan ng bolt sa tamang higpit. Huwag mas maluwag at huwag din sobrang higpit. Yung naayon lang sa tamang higpit ng bolt. So, halos patapos na tayo. Yan ang paglalagay ng bolt sa ilalim at saka sa ibabaw para magkaroon ng higpit ang ating caliper. So, gagamitin natin ng impact wrench para higpitan yung bolt na kinabit natin sa caliper at saka sa caliper bracket. After nun, gamit pa rin tayo para sure ball na talagang humigpit. Check natin, gamitan natin ng back wrench. Yan ang box wrench na tools, na tamang tools sa paghigpit ng nut bolt sa ating caliper at calipers bracket at calipers. Siyempre, dahil sabi ko nga kanina, patapos na tayo, tatanggalin na natin yung nut, lug nut, wheel nut, o ano man tawag nyo, para makabit na natin yung gulong. Last part na yan. So, kailangan saktong-sakto yung tama ng butas doon sa lug nut, lug bolts. Para pag tinaas mo yung gulong, ay hindi ka na mag-ikot-ikot. Shoot na siya. So, pag tinaas mo, na-shoot na, maglagay ka na ng isang wheel nut o nut dyan sa bolt. So, kailangan ng paghigpit niyan, may tamang paghigpit dyan. So, paikis. Hindi yan pwedeng sunod-sunod.
yung rotation. May rotation yan paghigpit niyan. So, sa susunod na mayroon tayong tamang oras, ibablog din natin yan kung paano ang tamang paghigpit at paano ang tamang cross, kung saan tamang higpit ng nut. Di ba? Ano daw? Kaya huwag kayong magsasawang manood sana sa aking mga ina-upload na video at patuloy kayong share and subscribe. Huwag kakalimutang mag-subscribe, like, at saka share na rin. Lalong-lalo na huwag niyong kakalimutan ang notification bell para kung ano man yung aking i-upload ay inyo pong mapanood. Ayan, ako'y nag-igpit na ng wheel nut kung saan ay sa tamang higpit lamang, hindi yung sobrang higpit at hindi naman pwede yung maluwag. Kasi dapat yan ay safety sa owner o sa may-ari ng sasakyan. So hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyo sa patuloy na pagsubaybay sa aking munting channel. Simpleng tutorial po yan para sa brake pad change. Kaya maraming salamat po.